You may all be seated. Makakaupo tayong lahat. Alam nyo, if this is your first time in church, gusto ko pong sabihin sa inyo na napaka-bless nyo. Actually, nung magising lang kayo kaninang umaga, napaka-bless nyo na. Totoo ba yun? Yung magising ka lang kanina? Hindi kayo kumbinsido? Tanungin ko kayo. For example, just for example lang, may magbibigay sa inyo ng 10 million. Okay ba sa inyo yun? Sino gusto ng 10 million? Kaya lang mamamatay kayo bukas. Ano imagine? Bibigyan ka ng 10 million, ilang beses kong tinatanong ito meron bang, teka lang, baka magkamali ako, meron bang papayag sa inyo na makikipagpalit sa 10 million pero tsugi ka bukas? Parang wala. Kung meron man, siguro talagang napakabait nun. Siguro, iiwan niya sa anak niya, sa pamilya niya. Pero, konti lang ho talaga. Wala ka halos makakausap ng mga tao who will exchange their lives for 10 million. Or kahit pa 20, or kahit anong halaga. Para mabuhay lang ng isang araw. Halimbawa, kung ipagpapalit mo yung buhay mo for 10 million, di ba, ang tanggi kagad natin, wag na lang sa'yo na yung 10 million mo. Hindi nyo na-realize? Hindi natin pinapayag na ipagpalit yung kahit isang araw ng buhay natin in any amount of money. And you know what that means? Ibig sabihin, yung araw lang na nabuhay ka kaninang umaga, milyonaryo ka na talaga. Mayaman ka na, blessing na yon sa buhay natin. Dahil marami pong kayang bilhin ng pera Totoo naman yon. Pero marami rin siyang hindi kayang bilhin. Kayang bumili yan ng mga iba't ibang klaseng masasarap na pagkain. Pero walang amount ng money na mabibili mo pag nasa hospital ka at hindi ka makakain. Pag nakakabit yung mga swero, mga tubo sa'yo, pati oxygen mo, babayaran mo And there's no amount of money can buy the appetite for food. Alam niyo bang kaya mong bumili ng kahit na anong klaseng sasakyan, pero anong sasakyan yung hindi ka maaksidente? Wala ho. Pwede kayong bumili, mag-check-in sa lahat ng klase ng mga 5-star hotel. Matulog sa airbed, double bed, water bed, lahat ng klase ng bed kasi may pambayad ka naman Pero yung himbing ng tulog, hindi mabibili yun ng pera. Alam niyo ba, yung mga artista, titira pa ng sleeping pills, makatulog lang. Yung katabi mo, habang nagpipreach ako, tulog Walang tinitira yan. Ang dami hong hindi kayang bilhin talaga ng pera. Ang dami. Kaya lang, kung minsan, di natin nare-realize, yung araw na meron tayo, nagigising ka lang, nabuhay ka, blessing ng napakalaki. Kaya alam nyo, sa tuwing magigising kayo, kasama yung mga mahal sa buhay, appreciate nyo na kagad siya. Yung lang matutulog ka, tapos alam nyo kung bakit? Tingin kayo kay PH, kay Pastor Herbie. Yung pagtulog nyo, desisyon nyo Kung anong oras kayo matutulog, desisyon nyo yan Pero yung paggising nyo, desisyon ng Diyos. Kung magigising ka pa bukas, sa Kanya yung nakasalalay, hindi na sa'yo. Kaya yung gising ka ngayon, congratulations! Gising ka kahit walang pera. Gising ka kahit walang trabaho minsan. Gising ka kahit masama ang loob mo. Gising ka kahit masama ang pakiramdam mo. Pero at least gising ka. At habang gising tayo, may chance tayo para magpasalamat, mag-appreciate, magpuri, mag-serve. Lagi tayong may chance na gumawa ng bagay na mabuti, hindi lang sa sarili natin. Alam niyo, one thing I realize, akala ko dati, ang magpapasaya sa atin yung bagay na makukuha natin. Pag may bago kang sasakyan, bagong bahay, masarap na pagkain, magandang lugar, napopromote ka, nakukuha mo yung mga gusto mo, I thought that will make you happy. Hanggang sa marirealize mo, ang totoong kasiyahan, alam nyo kung ano? Tingnan nyo ito Yung ilog, hindi naman niya iniinom yung sarili niyang tubig. Yung bulaklak, hindi naman niya sinasamyo yung sarili niyang halimuyak. Yung puno, hindi naman niya kinakain yung sarili niyang bunga Yung araw, hindi yan sumisinag para kunin yung sarili niyang init. Lahat ng mga nilikha na yan, alam na nila na ang dahilan kung ba't sila ginawa ng Diyos para magbigay sa iba. Alam na nating mahirap ang buhay Pero alam nyo, kailan ang tao nagiging masaya? Kapag ka nagiging masaya ang iba dahil sa'yo. Pag na-realize mo na sumaya yung iba dahil sa'yo, yun ang totoong happiness. Pag natupad mo yung pangarap ng iba dahil sa'yo, sa totoo lang, yun ang totoong fulfillment. Every time na we are realizing na it's not about you always, kaya lang iba palaging sarili yung iniisip.
Ano yung magpapasaya sa akin? Kaya alam nyo kung, tingnan nyo ito kung totoo. Kadalasan, yung iniisip nyo, hindi naman yung iniisip mo. Kadalasan, ang iniisip nyo, yung iniisip ng iba sa inyo. Ano na lang ang iisipin? Kanina lang, di ba, pabang nagkakantahan tayo? Pansinin mo sarili, pagka ang iniisip mo yung iniisip ng iba, minsan nare-realize mo na, oo nga, no? Yung lang magtataas ka ng kamay kay Lord, yung lang kakanta ka, baka marinig nung katabi ko yung boses ko. Boses Pilita Corrales pa naman ako. Nahihiya tayong kumanta, nahihiya tayong magtaas ng kamay, parang may jahes something on the inside of you, dahil alam mo, baka kung anong iniisip ng iba. Tama po ba? O may sabihin ako sa inyo, una ho, hindi na kayo iniisip ng iba, marami silang iniisip, dadagdag ka pa ba nila? Minsan nag-a-assume tayo kasi na iniisip tayo ng iba, pero ang totoo, hindi naman tayo iniisip. Tayo lang ang nag-iisip noon na iniisip tayo. Alam niyo kung anong mahalaga? Una, malaman mo ano ang iniisip ng Diyos sa iyo. Dapat lagi tayong gaganon sa sentro eh. Now, God, what you are really thinking about me? Alam niyo kung bakit? Kasi pag ang lagi mong i-consider what other people thought of you, what you are thinking of yourself, ang laging mangyayari, may standard kang aabutin. Kailangan ma-please mo yung iniisip nila sa'yo. Kasi ayaw mo may masama silang iniisip eh. Kailangan ikaw din sarili mo, maging maayos yung iniisip mo kasi pag hindi, magulo ang isip mo. Lahat tayo, sa totoo lang, gusto natin ng more. More life, more food, more health, more money, more friends. Lagi tayong nandun sa more na yon. Pero I want you to know, yung more na gusto nating makuha sa buhay natin, higit pa dyan yung gusto ng Diyos. Sa totoo lang, pansinin nyo ha, ako, hiniling ko lang sa Diyos, baguhin yung buhay ko eh. Hindi ko naman hiling na maging pastor. Ang gusto ko lang baguhin niya ako sa dating buhay na herbing demonyo. Baguhin lang, yun lang. Ang ginawa ni Lord, binigyan ako ng magandang buhay, filled with purpose ng life at masaganang buhay. Yung iba sa inyo, alam nyo, hiniling nyo lang, makatulog lang. Binigyan pa kayo ng magandang panaginip. Ang hiniling lang ninyo, buksan ng Lord yung pintuan sa buhay nyo, binigyan pa kayo ng susi para ikaw ang magbukas at magsara. Ang hiniling nyo lang, alam nyo kung ano, minsan, Lord, pagalingin mo ko sa sakit na ito. Tapos hindi ka na nagkasakit, naging malusog ka na. Ang hiniling lang natin kung minsan mga things in life na pangsaktuhan lang. Pero hindi mo alam, ang gusto ng Diyos, yung pangsobrahan. Yung bang grabe na yung nangyayari, pero meron pang mas sobra sa grabe. Ang tawag doon, much more. Sabihin nyo nga, much more. Yung grabe na ngayon nangyayari sa'yo, parang you don't deserve already, pero binigyan ka pa ng palpak na ngayon nangyayari, parang ganito. Humingi ka nga ng magandang bagay, pero binigay sa'yo ni Lord magandang buhay. Isa nga, ang hiniling nyo lang, yung magkatuluyan kayo nung lalaki o nung babae nyo, pero nagkaanak pa kayo. Ang hiniling nyo lang naman, yung mahalin ka, pero nagbunga pa yung pagmamahalan nyo. Ang hiniling nyo lang naman, kung minsan kay Lord, magkatrabaho ka Doon ka pa nagka-jowa sa trabaho. Minsan yung mga hinihiling natin, sakto lang, pero what God is doing much more. Alam nyo kung ano? More than of what we are expecting of Him. Sobra sa inaasahan natin. Why? Alam nyo kung bakit? Si Jesus, hindi lang gusto niya ng more, ang gusto niya much more. O sabay-sabay ito, sabihin nyo nga, much more! Much more. Sa John 10:10 nakalagay doon, dumating daw siya, I have come that they may have life and have it to the full. Ibig sabihin, ang gusto daw ng God, ni Lord, ba't siya kailangan magkatawang tao para maranasan natin yung buhay na ba sila nung mga time na ito? Yes. Pero when Jesus came, ang gusto niya, hindi lang yung buhay tayo, may meaning, may purpose. Gusto niyo ba ang buhay niyo parang daga? Kakain, magbubuntis, mamamatay, maghahanap ng pagkain. Paikot-ikot lang yun Papanganak siya, lalaki siya, maghahanap ng pagkain, mamamatay siya. Walang purpose. Lalaki kayo, mag-aaral, magtatrabaho, magkakapera, mamamatay. May papanganak, lalaki, mag-aaral, magtatrabaho, mamamatay. Ano nangyayari doon? Cycle ng life, walang purpose. Alam niyo ang pinakamatinding trahedyang pwedeng mangyari sa buhay ng tao? Hindi naman yung mamatay Yung mabuhay ng walang dahilan. Biro mo, after mong mabuhay ng 80 years, kung 80 years ka, abot, yung iba nga 17 lang, tsugi na. Kung aabot ka ng 80, pero kung minsan, the life that we live, tapos walang reason, walang purpose. Naging nurse ka, naging doktor ka, naging albularyo ka, pare-pares lang naman yun
Pero at the end of the day, ano yung purpose mo? Yung bang paghaharap ka na sa Diyos, tatanungin ka, by the way, what you have done in your life? Anong ginawa mo sa buhay mo? Did you think of other people? Naisip mo ba sila o purong sarili o anak mo lang iniisip mo? Minsan kailangan ihanda rin natin yung sarili natin sa confrontations ng life. That time will come, we will face our King, our Creator. At ang pinakamagandang dahilan, sabihin natin, Lord, nabuhay ako sa nais mo. Pero nabubuhay ka lang lagi sa nais natin. Kailangan magising din tayo doon. Wake up call din sa atin yan. Di masamang mangarap, mag-aral, gawin yung mga gusto sa buhay. Pero sometimes, you have to put God in the equations. Nasaan si Lord sa buhay natin? Nasaan si Lord? Ano yung puro trabaho lang ba tayo? Puro pasarap sa buhay o pasakit sa buhay? Dapat meron tayong iniisip, oo nga pala, may mga tao palang nakapalibot sa akin that I have to think about. Yung much more, nag-speak ako sa conference kagabi, ito yung tema actually, yung much more. And I realized, hindi lang pala ito theme or catchy praise, hindi lang pala ito title sa conference, na-realize ko na yung much more is more than that. Actually, it's the heartbeat of God to His people. Ito talaga yung tibok ng Diyos. Kumbaga, kung ako'y at tatay at kayo yung anak, bilang tatay, ang gusto ko, anak, ayoko nakikita ko naghihikaws ka. Yung naghihirap ka, nagkakasakit ka, namimilipit ka. Di ba lahat naman ng tatay yun ang gusto? Lahat naman ng mga parents, pag may sakit yung anak, ang nasa isip nila, kung makukuha ko lang yung sakit mo, akin na yan eh. Lalo pag nakikita mo yung anak mo, nilalagnat, namimilipit, inuubo, nahihirapang huminga, umiiyak ka minsan habang tinititigan mo lang siya. Parang sinasabi mo kung minsan, sana makuha ko yun, pwede lang kumukuning. Ganon yung feelings ng parents eh. Ganon din yung feeling ng Diyos. Pag nakikita niya kayong nasasaktan, sa totoo lang, nasasaktan din ng Diyos. Pag nakita niyang umiiyak kayong mag-isa, nagkukulong sa kwartong mag-isa, nandun si Lord. And yung kanyang thoughts of you, yung iniisip niya sa'yo, kung pwede lang siyang, yung bigla na lang susulpot sa kwarto, kaya lang tatakbo tayo eh. Magugulat ka kung sino yun eh. Kaya may mga ganitong moment, para yung mga bagay na gustong sabihin ng Diyos sa inyo, na hindi niya masasabi sa inyo ng mukhaan, naririnig natin sa tenga at puso. Para nare-realize natin, oo nga, no, talaga palang may God who really in love with me, crazy, madly in love with me. Si D.L. Moody sabi niya, God has yet to bless the world with the full measure of what He can do through a life fully yielded to Him. Sabi niya, hindi nyo pa nakikita. Kung nakita nyo yung mundo na blessed na, not yet. Hindi pa natin nakikita yung totoong pagpapala na nararanasan ng isang tao kapag ka yung kanyang buhay naka-yield, naka-submit, nakaasa sa Diyos. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Pag ang isang tao nakadepende sa Diyos, kahit anong mawala sa kanya, okay lang. Kasi alam mong may God ka eh. Yung bang you can have all the things in the world, tapos wala ka namang God sa puso? Useless din yon. Pero ang dami mong mga wala sa buhay, pero at least may God ka, kompleto ka. Kasi lahat ng bagay na meron ka, sandali lang yan. Pera, damit, pagkain, relationship, lahat yan, mawawala. Sabi mo sa katabi mo, kasunod ka doon. Hindi lang ngayon, baka 10 years from now, 30, 40, lahat tayo mawawala eh. Lahat tayo replaceable. Lahat tayo matutsugi. Pero before the time comes, sana maintindihan natin, yung sobrang grabe na much more na offer sa atin, Lord, sana mag-avail natin. Sayang kasi. Sayang yung bang pinamanahan ka tapos hindi mo alam. Yung ang laki pala ng mana mo, tapos nagmumuhay kang mahirap, na kung nalaman mo lang pala, eto masaklap. Pinamanahan ka pala ng lolo mo, akala mo, uubo-ubo lang nung nabubuhay. Yung pala, dami palang mga inipong kayamanan, hindi, pinamana sa'yo. Ang problema, hindi mo alam. And then, nalaman mo kailan? Nung malapit ka nang mamatay. Tsaka mo lang nalaman, eredero ka pala. May asyenda palang pinamana sa'yo, kaya lang hindi mo alam. Sayang. O ngayon, may i-announce ako sa inyo, ladies and gentlemen, yung tatay po nating Diyos may pinamana sa inyo. Kaya lang dapat malaman natin, yung much more, demonstration yan. Ang much more, kailangan ma-demonstrate. Hindi ma-preach, ma-explain, ma-describe. Kailangan ma-demonstrate. Ibig sabihin, in front of you, dapat nakikita yan na de-demonstrate sa atin.
Alam niyo, pag nakakita kayo ng krus, anong sabi ng salita ng Panginoon? Tingnan niyo itong Romans 5:8. God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Habang nagkakasala daw tayo, hindi pa tayo nagsusorry, hindi natin siya naisip, hindi natin siya hinanap, pero si Lord nag-decide ng mapako sa krus para patunayan sa atin na mahal tayo niya. Amen? Alam niyo kung anong totoong love? Ang totoong love, yung gagawin sa iyo ang lahat kahit walang kapalit. Si Lord, hindi ka nagsusorry, pero willing na siyang magpatawad. Si Lord, hindi mo siya hahanapin, pero nag-decide na siyang hanapin ka. Kaya sabi niya, God demonstrates His love habang mga nasa mali tayo, habang hindi natin siya naiisip, God decided already to love us. On the cross, kaya pag nakakita kayo ng cross, wag religion ang maisip nyo. Wag tradition ang maisip nyo. May tanong ako sa inyo. Mahal nyo ba yung sarili nyo? Yes. Hindi masamang mahalin ang sarili, ha? Sabi nga ni Whitney Houston, the greatest love of all is learning to love yourself. Pag minahal natin yung sarili natin, inaalagaan natin, pero may sabihin ako sa inyo. Kung mahal nyo yung sarili nyo, mas mahal kayo ng Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, God's love is so great that He loves us more than we can ever love ourselves. So kung mahal mo yung mga sarili nyo, ayaw nyong masaktan, ayaw din ng Diyos masaktan ka. Kung mahal nyo yung sarili nyo, ayaw din talaga ng Panginoon na mahirapan ka. Mahal ka ng Diyos. Kaya huwag kayong magtatangka, mag-iisip na mga magpakamatay. Mahal kayo ng Diyos, huwag kayong magtatangka, mag-iisip na magpariwara. Huwag nyo isipin to waste your time, your life. Why? Baka mamaya yung problema mo ngayon, baka bukas, hindi na. Baka ngayon lang yan. Kaya lang, pagka nag-decide ka ng permanenteng desisyon sa temporaryong sitwasyon, patay ka. Temporary lang pala yun. Nag-decide ka na, at yung decision mo, permanente. Ano mangyayari nun? Wala na. Hindi mo na maibabalik. Ano yung kanta? Kung maibabalik ko lang. Kaya lang, hindi nga eh. So, huwag kayo magdi-decide. Pag nakita niyo yung krus, huwag niyong gawing religion, tradition yung nasa isip natin. Alam niyo kung ano nasa isip niyo? At the cross, we see love without limits. Ang nakikita natin, grace without measure. And mercy without end. Kumbaga, pag nakita mo yung krus, Lord, grabe naman. Hindi ako karapat-dapat mahalin, pero minahal mo ako. Hindi ako karapat-dapat sa biyaya mo, Panginoon, pero walang sukat yon. Ako nga nag-give up ng sarili. Ako nga sumusuko na pero hindi mo ako sinukuan. Hindi mo ako tinalikuran. Hindi mo ako pinabayaan. Kaya pag nakita niyo yung krus, that's for you. Hindi yun religion. Pag nakita niyo yung krus, i-remind niyo yung sarili niyo, Lord, grabe yung pagmamahal mo. Ako dapat yung nandyan Ako dapat Kaya lang, ikaw yung kumuha nun on behalf of me. Ikaw yung naging substitute ko. This is how much God loves us. Amen? Amen. Imagine, minsan nagdadasal tayo, Panginoon, iPhone 16 naman dyan, bikini man. Tapos nagtatampo tayo pag di nabibigay sa atin. Minsan humihingi tayo ng mga titulo ng lupa, mga promotions, mga permadong mga visa o passport, mga pag-abroad, lahat ng mga pang-material things. And we're thinking na hindi binibigay ng Diyos. Mag-succeed sa negosyo, matanggap sa trabaho, at kung ano-ano pang mga material thing na hinihiling natin, na Lord, sana makuha ko. Meron tayong nakalimutan. Tingnan niyo itong verse na ito, Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously gives us all things? Alam mo ibig sabihin? Kung di niya nga pinagkait yung kaisa-isa niyang anak para sa'yo, ano pa kaya yung ipagkakait niyang bagay na hinihiling mo? Tama po ba? Yung anak ka niya, binigay niya, tapos ikaw nagre-request ka lang ng bagay na, alam niyo ba't minsan hindi binibigay? Baka naman hindi talaga makakabuti sa'yo. Baka mamaya, pinoproteksyonan ka lang ni Lord from the things that are coming. Baka kala mo, pag nakuha mo, solve na, pero ang ending, worse pala. Baka nga pinoproteksyonan ka lang ni Lord sa mga matitinding mga aksidente. May mga flight na mga na-cancel, hindi ka nakasakay, baka nililigtas ka lang ni Lord. May mga traffic, mga talagang na-stuck ka sa traffic, hindi umaandar. Baka mamaya, kung naging mabilis yun, may salpukan pala ng sakyan, nadamay ka. So baka protection lang pala ng Diyos yun. Sa buhay natin, that's why we are not getting it. Pero sabing ayaw ni Lord, kung di niya nga pinagkait yung isa niyang anak what are your requests?
Lalo kung ang inire-request mo kay God, kay Daddy God, hindi naman pang sarili. Ang hinihiling mo, yung magkaayos lang kayo, yung mapatawad ka niya, yung matanggap ka sa trabaho para maging blessing ka din sa iba. Kung yun mga hinihiling natin, laging hindi pang sarili, how come that kaya lang ang problema kasi lagi na lang sarili? Minsan kaya tayo nang humihiling para mabili natin yung mga bagay at magawa natin yung mga bagay na gusto lang natin. Kaya baguhin nyo na yung dasal nyo. Alam nyo ano yung dasal ang pinakamaganda? Yung dasal na, Lord, i-bless mo ko para maging blessing naman ako sa iba. Pag hihiling kayo ng prayer nyo, ganito kayo mag-pray, Lord, I want to help my family. Gusto ko i-bless yung pinsan ko. Yung pamangkin ko, gusto ko siyang pag-aralin, Lord. Yung mga parents ko, Lord, gusto ko silang dalhin sa Japan na makapag-Disneyland man lang sila at the age of 80. Lord, gusto ko silang, ang iniisip mo, iba, kapitbahay, pinsan, kapatid, mga parents. Alam mo ang gagawin ni Lord? Dahil ang ganda ng desire mo, He will bless it. Kaya minsan, desire parang natin, puro pang sarili. Inconsiderate tayo. Hindi natin naiisip yung damdamin ng iba. Hindi natin naiisip yung pangangailangan ng iba. Kaya palagi, yung Panginoon, nagiging Panginoon eh. Laging puro pengi eh, puro pahingi. It's always about us. Kaya tinuturuan tayo ng much more. Na don't worry, hindi ka kakapusin. Sa totoo lang, si Jesus, not just giver of blessing. Alam niyo kung ano? He Himself is the blessing. Sa totoo lang, si Lord talaga yung blessing natin. Kahit wala kang pera, yung na kay Lord ka, bless ka na! Mawawalan man tayo ng trabaho, ng asawa minsan. Mawawalan man tayo minsan ng pagkain, ng mga desire, mga dreams, hopes, disappointment dumadating. Pero, as long as you know that you are in Christ, na sa atin si Lord, masasettle yung heart mo. Masasabi mo, Lord, at least may purpose yung life. At least nasa akin ka. Hindi natin ni-spiritualize everything. Pero sa practical lang tayo. Importanteng may Diyos sa buhay. Amen? Kasi kahit gaano kabait ka at gaano kaingat ka, pag madidisgrasya ka, wala kang magagawa eh. Yung ang ingat mong magmaneho, may mga lasenggong sasalpok sa iyo eh. Kahit ano palang ingat mo, pag walang nag-iingat sa iyo, ang hirap. No wonder. Sabi ni Jesus actually, sa 14:6 ng John, I am the way, the truth, and the life. Alam mo yung ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, pag magulo yung isip mo, ako yung way mo, para alam mo yung direction mo. Pag wala ka ng mapaniwalaan, kahit sarili mo, nararamdaman mo, di mo na maintindihan, and other people are telling you, you know what? Sinasabi ni Lord, I am the truth. Tapos wala ka ng motivations, wala ka ng reasons, wala ka ng strength, then sabi ni Lord, I am your life. Anong ibig sabihin nun? Sabi ng isang theologian, si A.W. Tozer, Jesus is not one of many ways to approach God, nor is He the best of several ways, but sabi niya, He's the only way. Si Lord daw, yung only way. Para hindi religion. By the way, pag nandito kayo, hindi kayo kino-convert. Hindi kayo nagpapalit ng religion. Kung ano yung religion nyo, if you are a Catholic, Iglesia ni Cristo, Mormons, Buddhists, o cannibalists, kung kumakain kayo ng mga tao, walang problema doon. Basta mahalaga, alam nyo kung ano, magkaroon kayo ng relationship kay Christ. Directly. Directly. What will happen pag ganon? Kasi ito na-realize ko. When we receive Christ, we just don't receive something. We receive everything. Alam nyo, nung tanggapin natin si Lord, tanggapin niya tayo, pero ano yung statement ko? Unahin ko, nung tanggapin tayo ni God, at tinanggap natin siya, ang nangyari, hindi lang natin nakuha yung isang portion. Ang nakuha natin lahat. Bakit, Pastor? Bakit ang nakuha natin everything, not just something? Why? Kasi after you died, pansinin nyo ngayon, lahat ng ipinaglalaban mo, whatever it is, lahat ng pinapangarap mo, 50 years from now, pagkatapos mong mamatay, makakalimutan ka na rin ng tao. Lahat ng pinaglaban mo, sa totoo lang, lahat tayo nandito ngayon, 50 years from now, or 100 years from now, wala na, natatandaan nyo pa ba yung mga lolo nyo? Lolo ng lolo nyo. Kailan pa lang yun, 50 years, wala nang din nyo na rin matatandaan, kaya lahat ng mga pinaglalaban-laban mo ngayon dyan. Nakikipag-away ka sa titulo, nakikipag-away ka sa pwesto, sa kuryente, sa lahat yan, after many years, it will be forgotten. Makakalimutan lahat yan. So what's the point of fighting? Ba't may pinaglalaban ka? Bakit ang dami mong inaaway?
Iba nag-aaway lang dahil sa bangko. May nangyari, dito ako nakaupo, di say, ang gawin mo, i-mighty ban mo yung puwet mo dyan. Para pagtayo mo na yan yung bangko mo. Bigay nyo na. Yung mga maliliit na ganyan, yung iba naman nabalya lang ng konti yung balikat. Gagalit na. Yung iba naman, sama mo tumingin, duling yun eh. Talagang gano'n siya tumingin eh. Pero ang daming pinaglalaban. Pag nabangga ng konti, sensitive. Pagdating ng masama, nagagalit. Naunahan sa bangko. Alam nyo, sana dumating sa punto na hindi na yan ang issue natin. Amen! Why? Kasi yung much more, becoming a person. Yung much more na, it becomes us. Alam nyo, kailan nyo mararanasang talagang maging masaya? Pag natutunan mong magbigay. Yung much more kasi, hindi yan humihinto kay Lord. Si Lord na yung sobrang magandang nangyari sa buhay natin eh. Dapat mag-flow yun sa atin. Tapos maranasan ng mga people, yung nangyayari sa atin, at nakikita nila, grabe no? Ang laki ng binago mo, ang laki ng change mo, ang laki ng totally hindi na kita makilala. Ang nangyari, yung much more becomes you, hindi na si Lord. Nakikita, nararamdaman na. Alam mo sabi ni Lord sa Matthew 5:14, you are the light of the world. Sabi niya, kayo daw ay ilaw. Hindi kailangan mong maging ilaw. Hindi sabihin, you become the light. You are the light. Ikaw na mismo, light na. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang Christmas light. Yung Christmas light kasi patay sindi. Dapat lagi tayong nakailaw. Nakasindi lagi tayo. Kaya we are the light of this world. Paano, Pastor? Paano ba magiging light? Paano magiging liwanag yung buhay natin sa ibang tao? Sabi ni Mother Teresa, yung faith daw, in action is love. Pero yung love daw, in action is service. Alam nyo, para maramdaman yung love, nagsaserve ka. May challenge ako sa inyong lahat. Sana habang tumatagal ang buhay, the more you hear good things about God and people, nagkakaroon tayo ng motivation, reason to serve. Ang daming pwedeng iserve. Ang dami. Kaya yung mga tao, they're always thinking of themselves, yung kanilang mga pangarap. Pero ang dami. Sa labas, makakakita kayo, may hawak-hawak lang na karatula. Nagsaserve na siya nun. May nagluluto, may nag-aayos ng bangko, may nagpipray, ang daming service that we can do. Kaya lang, alam nyo, ang dami kasing selfish din. Na they never think of God and people. Always themselves. Kaya malungkot ang buhay. Kaya laging walang fulfillment. Why? Sabi ni Saint Augustine, what does love look like? Ano raw ang itsura ng love? Ito yung itsura niya. May kamay to help others. May paa para tulungan yung poor at mga nangangailangan. May mata para makita yung kahirapan. At mayroong tenga para makinig doon sa mga hininga, buntong hininga at mga kahirapan ng tao. Ano yung love? Tao. Ang love daw hindi words. Ang love daw hindi money. Ang love hindi actions. Ang love person. Ibig sabihin, may kamayan para mag-reach, may paayan para puntahan ka, may tenga yan para makinig sa'yo, may bibigyan para pagsabihan ka. Tao yung love eh. Gusto nyo ba sinasabihan kayong tayo, I love you, pero walang time sa'yo? I love you, pero hindi show up? Hindi man lang sumisipot? I love you, hindi ka man lang malibre? Hindi pwede yun. Sa totoo lang, kung talagang mahal ka ng tao, may oras sa'yo yan. Kung mahal ka ng tao, may ano yan, may halaga ka sa kanya. May kamay yan, may paa yan, may tenga yan, nakikinig yan sa'yo. Kasi nga, mahal ka niya, yun kasi yung love eh. Ang much more, alam nyo kung ano? Bukod sa person na tayo, it's receiving and giving. Ano ibig sabihin? Yung nagiging sobra-sobra sa buhay natin, kaya nangyayari yun sa dalawang bagay. Una, pag nakakatanggap tayo. Pangalawa, pag nagbibigay tayo. Huwag naman puro sabay-sabay tayo. Tingin nga kay Pastor. Ganito nga kayo. Yan. Lahat. Yung hindi gaganto, sasayaw sa gitna. O, sabay-sabay tayo. Tulak. Ayaw, huwag naman puro kabig. Tulak din pag may time. Iba sa inyo, puro kabig eh. Lagi na lang, nakakapagod din yung hingi ka ng hingi. Alam nyo ba, yung bigay sa inyo ng bigay, napapagod din yan. Baka kala nyo, lagi kayong bibigyan. Ang hirap na, lagi na lang silang sorry ng sorry sa'yo.
Ikaw naman mag-sorry. Ikaw naman magbigay. Why? Tingnan nyo ito. Psalms 81 verse 10. Open wide your mouth and I will fill it. Pagdating daw kay God, kailangan nakabukas tayo. Puso, bibig, kamay. Pagdating from God to man, alam nyo ang magandang posture? Receive. Kay God, humingi kayo ng humingi, hindi nyo sa maubusan. Pero pagdating sa people, alam nyo kung ano maganda? Acts 20:35. Basa! Go! Sa Tagalog, mas blessed daw yung nagbibigay kesa sa tumatanggap. Yung iba sa inyo, kalabit penge. Lagi na lang kakalabit, manghihingi lang. This time, alam nyo kung ano maganda, kayo naman ang kakatok. Hindi para mangutang. Yung kakatok ka, magbibigay ka ng ulam sa kapitbahay. Lalo pag kakagalit mo, hindi kakainin yun, baka akala ko ano binudbud mo eh. Pero maganda yung kakatok ka para sabihin, mambe-bless ka. Alam nyo kung anong desire ko? Yung tumatakbo kayo, hindi para sa ayuda. Tumatakbo kayo para kayo yung magbibigay. I mean, i-imagine ko yun. Kahit dito sa church, pansinin niyo. Wala tayo yung malaking may tapos may gano'n, tapos inaabot-abot sa inyo yung mga magbibigay. Buti nga hindi ginagawa ng iba, ay magbibigay sa mukha mo. Hindi ko ginaayo nung gano'n eh. Alam niyo kung ano gusto ko? Yung tumatayo yung mga tao. Tapos sila yung lumalapit. Why? Para una, kaya mo ginawa yun, walang sumundot sa puwet mo. Kaya ka tumayo kasi kusa. Kasi masaya ka. One thing that I hate, pinipilit. I will never force myself to anyone. Sana kayo ganun din. Huwag niyo ipilit yung sarili niyo. Sana dumating kayo sa punto na ikaw magsasabi, ikaw, at saka ikaw, gusto kita. Kesa sinisiksik niyo yung sarili niyo dun sa mga taong di naman kayo gusto. Huwag niyo rin ipilit yung sarili niyo na magbigyan kayo. Sa church, yan ang maling binagawa ng maraming mga nagsasalita, nagpipreach ng mga pastor. Nananakot na, namimilit pa. Sa akin, simple lang yung prinsipyo ko. Kung ayaw mong magbigay, saksak mo sa baga mo yan. Why? Ang mahalaga, everything needs to be what? Response. Baga, kaya mo ginawa kasi gusto mo. Dito nga sa church, sinasabi ko, pagka halimbawa hindi mo feel na magsimba, di wag. Maganda nga yun, para may makapasok na iba. Minsan wala na tayong maupuan eh. Mula umaga eh. Daming tao eh. Basta wag kayong mapipilitan. Pangit. Amen? O sabi mo sa katabi mo, wag mo akong pinipilit. Alam niyo kung bakit? Look at me. O taas ang kamay, ang naranasan ng mahalin. Ay, nako. Taas ang kamay ng naranasan ng magmahal. Yan. Yung mga nagmahal tapos nasaktan. Oh, come on, look at me. Alam nyo ba, pwede kayong magbigay ng hindi nagmamahal. Yung bang binigay mo lang dahil napilitan ka, binigay mo lang dahil kailangan mo. Pero ang isang bagay hindi pwede. Alam nyo kung ano? Yung magmahal ka ng hindi nagbibigay. Sabi ni Rick Warren, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pag sinasabi nyo nagmamahal kayo, nagbibigay kayo. Tanungin mo yung katabi mo, mahal mo ba ako? Dapat nag-Gcash yan. Dapat nagbibigay tayo, we have to give. If you're in love. Oh, come on, look at me. The proof of your believing is in your giving. Sa totoo lang, ang katunayan, ebidensya ng talagang naniniwala ka, nagbibigay ka. Ng oras, ng panahon, ng pagmamahal, ng pera. Alam mo, naniniwala ka talaga sa taong to. Gusto nyo malaman kung yung taong yun naniniwala sa'yo, may binibigay sa'yo. Either tiwala, either buhay niya or oras niya. Pero pag yung taong yun, walang binibigay sa'yo, hindi siya naniniwala. I'm telling you. Hindi siya naniniwala sa'yo kung hindi siya makapagbigay ng anything from her, from him. Kaya you have to be careful what you believe. Because if you really believe, ngayon nakita ko na, yung believer, giver. Bakit, pastor? Kasi yung much more destroys poverty mindset. Alam niyo yung may thoughts na lagi ako may sobra, pinuputol nun yung kahirapan. Meron tayong nanay dito, noon, siguro 3 years ago, o 4 or 5, di ko na matandaan eh. Pero nagre-renovate tayo ng church noon. Kailangan natin ng malaking pera.
Tapos, ang trabaho niya, magbalat ng bawang. Tapos, ang binabayaran sa kanya, 40 pesos para mabalatan yung isang sakong na pula na bawang. Ang dami nun. 40 pesos lang. Tapos, nung time na nakaipon na siya, nilagay niya yung pera sa envelope, inabot niya sa akin, Pastor Herbie, gusto ko pong maging bahagi ng ginagawa natin sa church. Alam mo, nang binuksan ko yung envelope, kung magkano? 500 pesos. Di ilang sako yung binalatan niya. Pero may na-realize ako, ang kahirapan talaga, it's not the absence of money. But actually, it's the absence of your trust to your God. Ang kahirapan, alam nyo, hindi dahil wala kang pera. Ang kahirapan, sa totoo lang, yung wala kang tiwala sa Diyos na papalitan niya lahat ng binibigay mo sa Kanya. Ang totoong mahirap, yung mga walang tiwala kay God. Ang totoong mahirap, hindi yung walang pera, walang bahay. Ang totoong mahirap are people, actually, who are so afraid that every time they give, they lose something. Yung bang pag may binigay siya, inisip niya, nawawalan siya? Alam niyo, sobrang gagaang yung pakiramdam niyo pag may nakita kayong mga taong sumaya dahil sa pagbibigay mo. Ba't ba ang damot-damot natin? Ang damot-damot magbigay ng oras, ng forgiveness, ng understanding. Yung iba nga, mag-chat-chat na lang kayo, ayaw niyo pang i-chat. Magte-text na lang kayo, ayaw nyo pang i-text, ang damot-damot. Ay magbigay ng oras. You know what? It's time for us to become like Jesus. Why don't we give? It's better to give than to receive. Pag nagbigay kayo, mararanasan nyo sa totoo lang, yung totoong pagtanggap. O, ganito naman kayo. Yan. Isang kamay lang. Yung hindi magtataas ng kamay, sasayaw talaga sa gitna. O, isarado nyo ngayon. Maghahagis ako ng 1,000. Huwag niyong bubuksan. Kung sino makakasalo kanya. Kita niyo, hindi ba kayo makakasalo? Di ba pag hinagis ko yung 1,000, baka masapak mo yung katabi mo eh. Kaya lang ba tayo wala kayo natatanggap? Laging nakatikom yung kamay. Kaya kahit may binibigay na si Lord, yung kamay mo kasi laging tiklop. So, sabay-sabay tayo. Ganito kayo ganyan. Ganyan. Dapat ganyan. Yung mga mahirap, padadaliin nyo na lang. Come on, you know what you need to do? Be open. Pag naging bukas kayo, magiging sobra-sobra kayo. Pero kaya kulang-kulang kayo. Kaya nagkukulang tayo, kasi nga lagi tayong sarado, walang sobra. Ang much more, sa totoo lang, binebreak niya yung poverty mentality. Alam nyo kung ang poverty, kung nasan, wala sa pocket, nasa mindset. Ang poverty, wala doon sa walang bahay, walang trabaho, walang magsarap na pagkain, walang damit, walang pera, hindi yon. Ang kahirapan, sa totoo lang, nasa isip nyo. Kahit may pera kayo, pag iniisip mo lagi na mawawalan ka, makunat ka pa sa belekoy. Kaya kuripot ang tao kasi lagi iniisip niya nawawalan siya. Sa totoo lang. Pero wala kayong idea na when we start to give, minsan simple lang eh. Kagabi lang ito nangyari, pagkatapos namin mag-speak sa conference, may kinainan kami ni Rex, kambingan. Ang hilig ko sa kambing eh. So kumain kaming kambingan. Tapos habang kumakain kami, naisip ko si Daryl, naku gusto ni Daryl ito, pinag-take out ko si Daryl. Naisip ko naman yung asawa ni Rex. Sige na, take out natin. Ano Rex? Di pinag-take out namin, eto na. May isang babae doon sa loob nung karinderya, nung kambingan na kainan, na yung ang payat-payat ng babae, nung nanay, tapos may anak din siyang maliit na malnourished. Pero kitang-kita mo yung bigat ng countenance ng mukha niya. Alam mong may mga problema. Yung anak nga niya, nakagano na lang eh. Talagang wala na siya, ano lang, nakagano lang siya. Parang tulala, ang daming problema. Hindi tapos na kami kumain. Nung tapos na, binayaran ko na. May sukli pa, 1.9 lang eh. May 100 pang sukli. Alam mo sabi ko, ay ate, pakibigay mo nga po kay ate yung may baby, yung 100 pesos. Hindi yun malaki ah. Pagkabigay ng 100 pesos, kitang-kita ko yung mukha niya, umaliwalas. Tapos yung hawak niyang sanggol, biglang sumayang bigla. Biglang muntik na mag-TikTok eh. Biglang sumaya. And you know what I realized? Small amount of money can make people happy. Yung suddenly out of nowhere, hindi naman namin kilala, hindi naman kami magkakilala, suddenly someone nag-offer ng help, nag-abot ng konti. Ang saya kaya nun.
Ang saya kaya nun. Yung out of nowhere, hindi mo ina-expect, biglang may dadating na blessing. Ang saya kaya nun. Amen? Gusto nyo sumaya yung katabi nyo? I-Gcash mo. Ang saya kaya nun. Kaya lang, sa totoo lang, hindi na nangyari. Look at me. Ang marami kasing problema ganito, yung iba nagtanim ng time, ng talents, ng tears, ng treasures. Kaya lang, nung magtanim sila, ang problema, wrong ground. Kumbaga, nagtanim ka, hindi sa lupa, sa simento. Doon ka nagtanim, paano tutubo yun? Sa simento ka nagtanim. Nagkamali ka ng tinamnan. Kaya ito rin yung prinsipyo. Minsan, hindi din sa mga itatanim mong oras, talento, treasures, at luha mo eh. Kailangan piliin mo rin kanino mo ibibigay yung mga luha mo. Huwag naman kayong konting kibot kung makangal-ngal, wagas. Iba sa inyo, nung masaktan na, 2 months, 3 years na yung nakalipas eh, pero hindi ka pa rin makamove on. Hindi na worth it yung tears mo. Hindi na mahalaga yung luha mo, nawala na ng gravity, ng weights yung luha mo. Dapat lagyan natin ng mas malalim na mga meaning yan. Kumbaga, pag nagtanim kayo ng time, isipin nyo kanino nyo ibubuhos yung time na yan. Saang lugar. Pag nagtanim kayo ng talent nyo, ng treasures nyo, ng tears nyo, piliin nyo, good ground ba? Tamang lugar at tao ba? Kasi baka mamaya sayang yung oras nyo. Piliin na natin sana yung tama. Lalo pag Sunday, spend nyo na, total 5:30 kayo pumupunta. Piliin nyo na saan ba kung magandang, pag mga 5:30 na, saan ba mas magandang lugar na invest ko yung oras ko? 1.5 hours lang naman. Where are you going to spend, invest, plant your time, your treasure, your tears, your talent? Sana iniisip din natin yan. Kasi at the end of the day, right ground, right harvest. May babasahin akong huling verse, tapos uwi na tayo. Gugutom na rin ako eh. Kaya na pa ako umaga dito eh. Last verse na, tapusin ko. 2 Corinthians 9:6-8. Tingnan nyo. Remember this, huwag nyo raw kalimutan to. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Pero, whoever sows generously, sino ba nagtatanim daw ng generously, aani ng generously. Marami kang tinanim, may tanim ka dito. Natural, pag tumubo yun, di ang dami nun. Pero sabi niya, look, each of you, bawat isa sa atin, give what you have decided in your heart to give. Magdesisyon kayo sa puso niyo. Hindi yung desisyon ng Diyos. It's our decision what to give, how much to give. Pero when you give down, not reluctantly or under compulsions. Huwag yung napipilitan. Huwag yung nape-pressure. Ang gusto raw kasi ni God, cheerful giver. God loves a cheerful giver. Yung nagbibigay ng, sobrang saya niya pag nagbigay siya. Bakit? Ba't gusto ni Lord na magtanim tayo, tapos sumaya tayo pag nagbibigay? Kasi ito yung purpose. Next verse. Because God is able to bless you abundantly, so that in all things at times, ang ganda, no, sabi niya, sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, having all that you need. Pag nandiyan na, may pangangailangan ka na at may kakailanganan yung iba. Alam yung mangyayari? You will abound in every good work. Pag nagtanim ka daw, bless ka ni Lord ng abundance, ng much more, dumating sa oras at panahon na mangangailangan ka o yung iba, makakagawa ka ng mabuti. Alam ko anong masakit? May lumapit sa yung kamag-anak, humihiram lang ng 500 pesos pamasahe para sa ospital na anak na nasa ospital, you cannot give anything. Wala kang mabigay kahit konti. Ang sasabihin mo, I'm sorry, ako din eh, walang-wala. Ako din eh, gipit na gipit. Ako din eh, hirap na hirap. Hindi tuloy tayo makapag-abound in every good work. Why? Wala tayong much more. Amen? Ito yung prayer ko sa ating lahat. Pag nakita nyo tumatayo na sila, ibig sabihin, tapos na. At nakita nyo sinasarado ko na yung iPad ko, Jeren, sabihin nyo nga, ay, natapos din. Pero wag kayo, iba sa inyo, hindi na malaya, natapos na. Amen? Minsan hindi nyo na malaya, ang bilis ng oras, di ba? Kaysa nagsasakla kayo. Kaysa nagmamadyong, nagbibingo kayo. Tapos na. Pero alam nyo nangyari? Habang nakikinig kayo, nababago tayo. Habang nakikinig kayo, kumakain yung puso't isip natin at yung kaluluwa natin. Ito yung dasal natin ngayon. Ito yung prayer ko. Humiling kayo kay God ngayon na mag-isip kayo ng isang tao. Let God show you a face. Muka. Kaninong muka?
mukha na, Lord, sino yung taong tung week na ito, gusto kong tulungan? Sino yung kapitbahay nyo, kamag-anak nyo na gusto nyong tulungan at least? Friend nyo, classmate nyo, workmate nyo. Paano tulong, pastor? Hindi kailangan pera. Pero kung may pera, di okay. Kung wala, panahon. Baka may kailangan kayong i-chat, kamustahin, tawagan. Or maybe you have some people with you na you need just to be there. O kaya, napansin mo, hirap na sa gawaing bahay. Tulungan mo. Mabawasan mo lang yung labahin niya. Tulungan mo sa bill. O kaya, puntahan mo, makipagkape ka lang, tapos kwentuhan lang kayo. Pagkwentuhan yung kapitbahay niyo. Hindi, ang point, yun nandun ka lang para sumaya lang siya. Mag-isip kayo ng tao na wala kang gagawin, hindi ka hihingi, pero ibe-bless mo. Ng time mo, ng tears mo, ng ears mo, ng feet mo, ng buhay mo. Think of one person, at least isa lang. Para namang hindi laging baka kasi ito yung key, susi. Baka ito yung susi para si Lord naman i-bless ka at yung pamilya mo. Kasi lagi na lang pamilya mong yung pinapriority mo eh. Why don't you prioritize other people so that God will prioritize you and your family? Lalo kung may mga sakit kayo ngayon. May kakilala ako, alam mo, meron siyang leukemia. Leukemia, at alam mo ginawa niya? Itong lalaking ito na may leukemia. Nung malaman niya na mayroong kaibigan siya na may problema, yung perang pambibili niya dapat ng maintenance ng gamot niya, ibinigay niya doon, sa tao. Ibinigay niya. Hindi niya kinukwento sa iba. Alam niyo kung kailan niya kinuwento? Kinuwento niya yung kwento na yon nung magaling na siya. Gumaling sa leukemia. Gumaling yung tao. At inisip niya, babalikan niya, sabi niya, the last thing, Pastor, I remember, inisip ko yung iba kahit may sarili akong problema. Naisip ko yung storya ni Bill Wilson. Siya yung pastor ng pinakamalaking sidewalk Sunday school sa buong mundo ngayon. Iniwan siya ng nanay niya sa kalsada. Hindi na siya binalikan ng 3 araw. Nagugutom, nauhaw, daan-daang tao yung dumadaan. Walang humihinto. Alam niyo, sino huminto? Isang lalaki na pupunta ng ospital kasi yung anak niya may malubhang sakit. Huminto yun kahit yung anak niya may sarili. Siyang anak na may malubhang sakit, huminto para kausapin si Bill Wilson nung bata pa siya. May naglaan ng panahon, si Bill Wilson ngayon, naging pastor ng pinakamalaking sidewalk Sunday school. Siya yung spiritual father ko ngayon. Si Bill Wilson. Pero may huminto kasing isang tao na may hindi kalabisan, may kakulangan din, pero may thoughts na meron siyang much more. May ibibigay siya kahit oras. May ibibigay siya kahit panahon. May ibibigay siya kahit na greetings, or call, or ears, or feet, or himself, or money. Kailangan may ganun tayo. Mag-isip naman kayo ng pagbibigyan nyo ngayon. Mag-isip kayo ng muka. Huwag naman sanang sarili mong muka maisip mo. Other faces. Tayo tayong lahat dahan-dahan. Come on. Why don't we sing this song as our love song for Jesus? And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. oh, I will sing of the goodness of God. One more time. All my life, you have been faithful. And all my life you have been faithful, oh God. And all my life you have been so, so good. With every breath, With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
goodness of God. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Huwag tayong mahiya. Taas natin kamay natin ng ganito. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Come on, yung parang may hinihingi tayo kay Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Habang ako'y nabubuhay. At ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. O, lagay naman natin sa puso natin. Ika'y tapat, Lord. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Every head bow and eyes closed. Lord, thank you po. Ang dami naming mga kakulangan ng mga nakaraan. We've been through a lot of challenges and problems, Lord. Parang kakapusin na, sasadsad na, sa family, sa work, sa school. Pero ngayong gabi, Lord, pinupuno mo uli kami. Pinaapaw mo uli kami ngayon, Lord. That is why today or tonight, I pray for your people. Kung sino man yung naisip nilang tao na kailangan ng help, Lord, i-bless mo sila, i-equip mo sila for them to be able to do it. Para po magawa nilang tumulong, magawa nilang umalala, magawa nilang umalalay, magawa, Panginoon, ng mga taong nandito ngayon, anuman ang edad nila, makagawa sila ng mabuti, that they may abound in every good work. I pray, Lord, kung meron mang mga may sakit, either emotional hurts or physical sickness, may sakit sa kanilang katawan, Lord. I pray for your healing. I pray for your miracles. I pray, Father God, for your divine health. Pagalingin mo yung mga kapatid kong ito, Lord. Whatever sickness, whatever disease, I speak and I pray for miracles, Lord. Gumawa ka ng miracle, Panginoon, sa mga kapatid kong nandito ngayon. Hayaan mo, Ama, maramdaman nila, Lord, yung miracle na gumagalaw, kumikilos, para hindi na gumastos sa sakit, sa ospital. And I pray right now, yung mga namumroblema financially, unahin mong baguhin ang kanilang isip, bago ang kanilang kalagayan, Lord, na problema sa pera. Baguhin mo yung kanilang isip, Lord. Take away the poverty mentality. Yung isip na mahirap sila, Lord. I pray, Father God, let them think that they are not poor. They are rich. Dahil mayaman ka, naging mahirap para sa iyong karukaan, magsiyaman kaming lahat. I pray, Father God, na ikaw ang magpagaang ng kanilang kaisipan at kalooban. Baguhin mo ang isip ng kahirapan. Gawin mong isip ng kasaganaan. Baguhin mo ang isip ng karamdaman. Gawin mong isip ng kalusugan. Lord, fix every relationships. Fix yung mga may sama ng loob sa kanilang mga parents. I pray, Lord, heal, heal, heal. Pagalingin mo yung kalagayan ng puso ng mga kabataang may sama ng loob sa kanilang parents. And I also pray doon sa mga mag-asawa. I pray sa mga magka-live-in, mga magka-partner, mga nagsasama, na may mga anak na, I pray, Lord, kung nagkakalabuan, lumalala yung sitwasyon, I pray that you strengthen one more time the relationship. Ayusin mo, Panginoon. Pagalingin mo ang mga puso. Turuan mong magpatawad sa isa't isa. Maisip ang iba bago ang sarili. And finally, Lord, I pray
sa bawat isang nandito ngayon, magkaroon sila ng kaisipan na hindi sila mauubusan, hindi sila pagkukulangin, hindi sila tatalikuran, hindi mo sila iiwanan, at hindi mo sila pababayaan, Lord. Dahil nandyan ka. Kaya mapupuno ng pag-asa ang mga nanay, tatay, kabataang nandito ngayon. You're gonna fill their hearts, their mind, Lord, with joy, with peace, with hope. Kaya maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O, taas na natin kamay natin sa Panginoon. Lord, tinatanggap namin ang pagpapala mo, ang himala mo, ang provisions mo. At ibinabalik namin sa iyo, Lord, ang lahat ng aming pong pagdakila at pagsambat pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng